natin. Why? We are not always on fire. We also need others to fan the flame. Somebody has to walk into the battlefield with you. Tandaan niyo. Mananakdown kayo sa battlefield pag mag-ispan. God wants you to accomplish something that this world had never seen. And so what do you need? Do you need more strength? Do you need more power? You need more right people in your life. You need help. You need a shoulder to cry on. You need somebody's hand holding you so that you can carry on in life. How does it feel when somebody says that to you? Sige nga, personal mong sagutin. Anong pakiramdam mo pinagsabi sa inyo niya? I got you. Many people today face life alone. They fight battles many people know nothing about. Marami ngayon yung humaharap sa iba't ibang laban ng buhay na walang nakakaalam ng pinagdadaanan nila. Kahit tignan mo yung katabi mo ngayon, hindi mo alam yung pinagdadaanan nila. Many people endure tough times. Tinitiis nila yung mga paghihirap sa buhay with no shoulder to lean on. Walang masandalan. Many people today, listen to this, overcome challenges while crying in silence. Marami sa atin sa panahon ngayon, ang galing mag-project sa social media, ang galing mag-project sa harap ng mga kaibigan, masaya yan, di ba? Pero ang daming uuwi sa bahay, they cry in silence. Maraming tao ngayon, yung sa labas masaya, maraming kaibigan, pero deep inside, they feel alone. As humans, it's often a struggle to seek help from other people. Pero how many of us are brave enough to say, we kailangan ng tulong? I need your prayer. I'm dying inside. Discouraged ako. Struggle yun to seek help. Kasi tayo ng mga tao, gusto natin magmukhang masaya. Gusto natin angasan yung mundo at sabihin, okay lang ako. Kaya ko to. I don't need your help. It's a struggle to seek help from other people. This is why the Bible is firm in reminding us of this. Sabay-sabay nga natin isigaw, it's more difficult to do life alone. Ang hirap yung hindi ng tulong. Pero mas mahirap yung pahapon mo yung buhay ng mag-isa. Kala natin minsan, ang hirap, ayoko talaga na sa humingi ng tulong. Okay lang kahit mag-isa ako, kahit pumatay ako ng mag-isa, yung walang makakaalam. But mind you mga kapatid, the Bible is clear and firm in reminding us it's more difficult to do life alone. Tignan natin yung sinabi sa Ecclesiastes 4. Patunay na hindi in-encourage ng Bible na mag-isa tayo sa buhay. Patunay na hindi in-encourage ng Bible na tiisin natin yung hirap ng mag-isa. In verse 9, sabi dito, two people are better than one. When two people work together, ano ba nangyari? They get more work done. If one person falls, the other person can reach out to them. Ang ganda, no? I-meditate nga natin ito. If one person falls, naghina yung isa, nadapa yung isa, gusto nang mag-give up yung isa, the other person can reach out to help. But those who are alone, when they fall, have no one to help them. How many of us feel this? You just feel like kahit na nasa malaking circle of friends ka, you feel like nobody is there to help you. If two people sleep together, they will be warm. But a person sleeping alone will not be warm. An enemy might be able to defeat one person, but two people can stand back to back to defend each other. And three people are even stronger. They are like a rope that has three parts wrapped together. It is very hard to break. No? Kaya malinaw yung Bible, napaka-practical ng salita ng Panginoon. It's not just about encouraging us spiritually, but practically speaking, sa buhay daw na ito, sa mundo ito, it's not wise to be alone. It's difficult to be alone.
And I'm not just saying na itong mga alone na ito, it's not just about physically alone. Kasi sasabihin mo na, pwede mo sabihin na, hindi atin dami kong kaibigan kahit nga dito sa church ang bunga kami eh. But, mind you, listen to this. Many of us belong to a group, but deep within, they feel, tatawanan, nagsisiyahan, but deep within, they feel like nobody is there listening. Nobody is there to reach out. Nobody is there to comfort them. They feel alone. They feel like in this world, nobody is there for them. Two things na mahalaga pag-aaralan natin, mabilis lang ngayong hapon. Number one, we have to be reminded. Sabay-sabay, 1, 2, 3. In Genesis 2 verse 18, that the Lord God said, I see that it is not good for the man to be alone. Sinabi ito kay, Sinabi ito kay Adam. Nung siya ay nilikha. Kasi he is alone in the Garden of Eden. And so, sabi ni Lord, it is not good for the man to be alone. I will make the companion, or sa ibang term, the suitable helpmate he needs, one just right for him. Pero nung may binabasa akong article, ito palang linya ni Lord, listen to this, ito palang linya ni Lord kay Adam. Ito pala yung heartbeat ni Lord sa lahat ng tao. At sinasabi niya sa iyo at sa akin, it is not good for any man to be alone. Dahil ang heartbeat daw ni Lord, mga kabataan na niyang adults. Ang heartbeat daw ni Lord, ang kalooban ni Lord, wala ni isang tao yung mabubuhay ng isa. Kaya nga yung ginawa niya nung malungkot na si Adam, binigay niya si Eve. Kasi hindi kalooban ni Lord ng mag-isa. Meron daw ibibigay si Lord ng companion. And we are talking about more than just marriages, romantic relationships. Everybody needs companion. Sabi dito, God created us humans for fellowship. Alam niyo ba na tayo daw mga tao talaga? Kaya tayo sabik na sabik magkaroon ng kaibigan eh. Kasi daw yun ang pagkakadesign sa bawat isa sa akin. We were created, we were designed by God for fellowship. Una daw, fellowship with Him, kay Lord. Pangalawa, fellowship with other people. Kaya diba, maraming tao ngayon living empty life. They feel empty inside. They don't know why they are living. They don't know why they are existing. Kasi na-miss nila yung dalawang pagkakalikha sa kanila. Wala silang fellowship with the Lord. They are disconnected with God. And so kahit mayaman sila, magaling sila, matalino sila, they feel empty inside. Walang fellowship with the Lord. Maraming tao ngayon, yung meron na lahat ng bagay, pero disconnected sa tao. Kunyari, masaya, peaceful, pero deep inside may longing ka rin. Because tayo daw mga tao, we are created for fellowship. And so, it has to be clear, mga kabataan at young adults, na ito yung pinakamahalaga dalawa sa buhay. You have to have a fellowship with God, ibig sabihin, you have to have an intimate relationship with the Lord. Yun ang pinakamahalaga. Meron ka na ba noon yung kilala mo na ang Diyos sa buhay mo? Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. And you are living every day for His glory. Araw-araw, alam mo sa buhay mo, nabubuhay ka, nakasama ang Diyos. Pangalawa, it's very important not to be disconnected with other people, but to be in constant relationship with them. Because friendship or companionship is very important to God. This is the very first thing that the enemy destroyed. Tignan nyo, so sa Garden of Eden, ano yung unang sinira ni Satan nung nag-disobey si Adam? Si Eve, nag-disobey si Eve. Yung relasyon ni Lord sa kanilang mag-asawa. Sinira yung nag-aaway. Bakit? Anong mensahe? Mahalaga to sa Diyos eh. As si Satan, the enemy, will do everything to hurt the heart of God. Ano bang makakapagpasakit sa puso ng Diyos yung gagawin ni Satan? And so sinira yung fellowship. Anong mensahe doon? Ganun kahalaga yung relasyon sa Diyos. Kung meron mang makakapagpasakit sa puso ng Diyos, relasyon mo. Masira relasyon mo sa Diyos, palayo ka sa Diyos.
kirot yun sa puso ng Diyos. Masira yung relasyon mo dito sa mga kasamahan mo sa church, kirot yun sa puso ng Diyos. And so, God doesn't want us to be disconnected. Una, mula sa Panginoon, pangalawa, sa isa't isa. Baka may nakakasamahan ka ng loob. O kaya ba, dahil nasaktan ka na, ayaw mo na sa Kanya, gusto mo na lang mapakisa sa buhay. At sabi ako na sa lahat ng tao, sinaktan nila ako. And so we tend to isolate ourselves. Meron dito dahil nasaktan na sila, ayaw na nila. Ang sakit pala natin sa makipagkaibigan, ang sakit pala na magtiwala sa mga tao. Pero may mensahe sa'yo. Sa'yo na ang puso ay pakiramdam ay alone. Sabi dito, to you whose heart feels so alone right now, do not isolate. Pangalawa, do not hide from other people. Pangatlo, run to God. Pang-apat, run to God with friends. Kung yan yung pakiramdam mo ngayon, you feel so alone in life, isolating will not help you. Ito yung dapat natin ginagawa. Lalo tayong tumatakbo sa Diyos. Run to God if you feel alone. Run to God with friends. Hindi doon sa mga kaibigan na lalo kang sinasaktan. Huwag ka nang bumalik sa mga ganong friendships if that's not healthy for you. Run to God, mga kapatid. Run to God with friends. God doesn't want you to be alone. Pangalawa na dapat natin maalala, sabay-sabay natin basahin. God knows there are things you can't do alone. Alam po ni Lord na may mga bagay tayo talaga hindi kaya gawin ng isa. Alam ng Diyos yun. Wala daw tao na sobrang galing. Wala daw tao na sobrang tatag. Na super strong, super spiritual, super okay. Kumpleto na. Mga kapatid, may mga bagay talaga na hindi tayo kaya gawin ng isa. And so He uses people. Tatlong ilang to na iiwan ko before we close. God uses people to, number one, encourage you in your walk with the Lord. Magpapadala ang Diyos sa ating mga buhay ng mga tao na mag-encourage sa atin. Why? We are not always on fire. Hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging nag-aalam. Meron tayong mga highs and lows ng buhay. Ako, tatanungin niyo ako, sa tingin niyo ba lagi ako, there are days I don't want to open my eyes. There are days I don't want to stand. There are days I don't want to continue anymore. It's not always rainbows and butterflies, ikaw naman nila. We are not always spiritually strong. And there are moments when we've done all that we can, yet we remain lost in our spiritual journey. Nagawa mo na lahat, pero nangihina ka pa rin. It is in these moments, listen to this, that God reminds us of this truth. We also need others to fan the flame. Kailangan din natin ng iba. Meron mga ginamit si Lord sa buhay natin para makilala natin si Lord, para mahalin natin si Lord. And so, minsan kayo din yun. May ginamit sa inyo, kayo din gusto gamitin ng Diyos. Lalo na dun sa mga kaibigan nyo na ganito palang pakaramdam. They feel alone. They feel dead inside. They do not want to continue anymore. Many of us coming to this church ngayon, they want to give up. Pumunta sa church, ang lakas ng alakak, pero deep inside, may problema yan sa pamilya. And so let us be this person that God will use. May nag-encourage sa atin in our walk with the Lord. Let us be this person. Because sa katotohanan, we also need others to find the faith. In Acts 2 verse 42 to 47, tignan niyo yung fellowship ng mga believers dito sa Acts 2 verse 42 to 47. Ano yung mga nagawa nila because of their connection with one another? Ang dami nilang nagawa, ang dami nilang accomplishments. Ano yung mga ginawa nila? They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. In short, pinakita dito kung ano yung strength ng fellowship. Sa Book of Acts, dahil sa fellowship ng mga tao,
Lahat sila passionate maglingkod. Can you just imagine? Sama-sama sila araw-araw na papalakasan. What did they do? They sold their properties. Ibinigay lahat. Sold out sila kay Lord eh. Bakit? Bakit sila ganun? Bakit nag-ignite sa puso nila yung ganung desire na ibigay lahat sa Diyos? Even their properties, even everything that they have. Nakakalakas pag may kasama. Amen! Lalo kung lumalakas sa Panginoon pag may kasama ka. Amen! God knows there are things you can't do alone, and so He uses people. Number 2, sabay-sabay basahin. Empower you with things you love. Sino dito yung hirap na sa buhay, hindi lang sa paglilingkod sa Panginoon. And so God uses these people, uses people to empower us when things get tough. Yung favorite ko sa Ecclesiastes 4, yung verse 1. A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Ang ganda, no? Yung isa daw tao nakatayo mag-isa, madali daw yan atakihin at magapi. Pero ang dalawang tao na magkasama, magkasangga, magkatuwang, can stand back to back and conquer. Three are even better, for a people-braided cord is not easily broken. Kaya daw pala ganun kahalaga. Kasi minsan, listen to this, life may knock you down. Life may get tough. Life can shake you real hard. Pag ganito yung mga pinagdadaanan ko ang hirap, magagalit ka kung minsan sa buhay, bakit ganito yung mga binabatang pagsubok sa iyo? But when someone walks into the battlefield with you, there is no need to worry. The battle is already won. Alam niyo, personally, nung inaaral ko to, isa to sa mga natututunan ko ngayon eh. Kasi ako, I get used to doing life alone talaga. Parang, it's hard for me to admit na kailangan ko ng tulong ng ibang tao. I accomplish things alone. Siyempre with the Lord, no? Kasama ko siya. Kasi yun na inisip ko, basta kasama ko si Lord, kaya. Ayokong humingi ng tulong sa iba kasi basta, isip ko yung ayoko ng i-store ko. But when I started this, I realized na si Lord nagdala talaga ng mga tao sa buhay to walk into the battlefield with you. Somebody has to walk into the battlefield with you. Tandaan niyo. Mananakdown down kayo sa battlefield pag mag-isip. Why does someone has to walk into the battlefield with us? Nandito yung sagot sa pinakabuhay. Unity scares the enemy. Alam niyo ba natakot si Satan sa unity? Ayaw niya. Alam niya kasi na individually, ayaw niya tayong gapin sa buhay. Tignan niyo, pag mag-isa kayo, sa kwarto niyo, at bulungan na kayo ni Satanas, huwag ka na mag-church. Wala ka naman papalaban eh. Mas masarap matulog din sa bahay. Ang dali eh. Huwag ka na maniwala kay Lord. Di naman totoo yung mga sinasabi niya, yung mga promises niya eh. Ang dali! Pero tignan mo, pagkasama ka, sumasama ka sa life group niyo, sa mga Bible studies, sa mga church gatherings, di ba hindi madali na lukuhin ka ni Satan? Amen? Amen. Hindi ka madaling manakaut eh. Amen? Amen. Pag connected ka sa mga kapwa mong believers, sa mga tao that will encourage you, hindi madali matumba sa buhay. Amen! Amen! Nadadapa pero buwabangon. Amen! Amen! Kasi hindi ka kaya ni Satan. Pag may kasama ka, doon lang nanggagalit si Satanas eh. Pag magkakasama na tayo, pag mag-isa ka lang nananalangin, minsan after mo manalangin, nanghihina ka ulit. But when somebody prays for you, di ba nakakalakas ng puso? Amen? Amen. When somebody touches your shoulder, nakakalakas yun. Kaya sa Satan ang gusto niya, listen to this, listen to Ate Sam, ang gusto ni Satan, mag-isolate kayo. Ang gusto ni Satan, lumayo kayo at mag-isa kayo sa buhay. Hindi mo na ako mapapakita sa life of leader ko. Kasi naman, ayoko mag-open sa kanya. Pero hindi nyo alam yung maraming
magagawa when you get connected with other people. Hindi nyo alam yung mga magagawa ng mga moments na lumalapit kayo sa ibang tao to meet you. And number 3, God knows there are things you can do alone. And so He uses people to extend support when there is a task to accomplish. Sabi ng Ecclesiastes 4 verse 9, 2 people are better than one. Ano daw yung nangyari? When 2 people work together, they get more work done. How many of us today are given tasks? Pwedeng sa schools, may task tayo, or sa ministry, may pinapagawa sa atin si Lord, or sa bahay, may mga task tayo bilang mga anak. Many of us, or no, all of us, are given tasks. Lahat tayo may nakaatang na tungkulin na dapat gawin. At alam niyo ba yung mangyayari pag ginawa natin ang lahat ng tungkulin natin sa buhay ng mag-isa? Mauubos kayo. Dito sa church, nabigyan ka ng task ni Lord. No? At pag ikaw lang gumawa ng mag-isa, ako, may personal testimony that I'd like to share with you before I close. Nung ibinigay sa akin ni Lord yung task dito sa PTV, ang una kong tanungan, Lord, how can I do it? I'm not able. Hindi ako magaling sa leadership talaga eh. I was not born a leader. And so I asked the Lord. Pero, makinig kayo kay Ate Sam. The Lord taught me, it's not you alone. I will give you the right people. And true enough, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nung tinanggap ko yun sa sarili ko na, oo nga no, mas magaan pala pag may katuwang. Mas magaan pala pag may tutulong. Hindi yung mag-isa ka lang, yung figure out mo yung buhay mag-isa, yung mga task mo. And with all humility, I can say, I was able or I am able to do the things that God has tasked me to do because of other people. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dinadala niya ako sa mga tamang tao. Pag may pinagagawa sa inyo ng Panginoon, hanggang may priority na isa. Humanap kayo, manalangin kayo ng mga tamang tao na makakatulong para magawa. Huwag niyo ubusin yung oras ko, kakaisip, paano. Just pray to the Lord, God, give me the right people. Even sa basis ng lagi prayer, the Lord, just give me the right people. That's the secret in life eh. That's what I learned. Kaya pala ako binibigyan ni Lord ng bigger task para magkaroon ako ng humility to ask, Lord, give me the right people because alone I cannot do all of this. And so tayo mga kapatid, ano mang task nyo sa buhay? Bilang mga estudyante, kailangan nyo ng mga tamang kaibigan. Amen! Or kung kayo man ay nagtatrabaho, kailangan nyo ng mga tamang workmates. Dadalhin kayo sa maling landas. Doon kayo sa mga tao na tutulungan kayo to make things possible. Surround yourself with the right people because you will get more work done. No? Gusto ko yung sinabi ni Helen Keller sa akin dito. Alone we can do so little. Together, we can do so much. Imagine nyo yung mga na-accomplish mo ngayon. Magdodog yan. Basta may tamang tao. Yung katulad ng sinasabi ng ating pastor, mas maraming magagawa pag mas maraming gumagawa. And listen to this. God wants you to accomplish so many things in life. God wants you to accomplish great things in life that will amaze this world. Gusto ni Lord yun. Ikaw, ang bawat isa sa inyo, regardless of your capability, you are made for greatness. God wants you to accomplish something that this world had never seen. And so what do you need? Do you need more strength? Do you need more power? You need more right people in your life. Amen! You need more godly people. Amen! Hindi mo kailangan mas maging magaling, mas matalino. Hindi kailangan. Dahil yung mga ganyan nakakadagdag lang sa kayabangan ng tao. Hindi. Kailangan mo ng mas maraming tamang tao sa buhay mo na mag-aangat sa'yo, tutulong sa'yo, na maabot yung mga dapat mong gawin
gagawin matapos yung mga kailangan mong tapusin at ma-accomplish yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen ba? When you are tasked to evangelize to your community, to your friends, hindi madali yun na mag-isa, pero pag may katuwang kasamahan mo nga, kung samahan mo lang ako, wala kami kami huwag nag-share kahit hindi ko kaya yun, pero kaya na basta may kasama. Alone we can do so little, but together we can do so much. At sabi dito, life becomes even more difficult when we do not admit that we need someone's help. Ilang linggo ka na pala na nangihina sa sakit mo, ayaw mo pa rin magsabi. Ilang linggo ka na pala na dumadaan sa darkest moments ng buhay mo, ayaw magsalita. Ilang linggo na pala na ginagapang mo yung buhay, hindi ka pa nagsasabi sa mga kaibigan mo, sa mga kasama mo sa church. Ang ginagawa natin, nag-isolate tayo. You know what? It becomes more difficult. Lalong nagiging mahirap. Amen? It becomes more difficult. Pag hindi natin nalaman sa ating sarili, we need somebody's help. Ang hirap din talagang aminin. Pero baka yung nagsabi sa inyo nakatagong totoo, you need help. You need a shoulder to cry on. You need somebody's hand holding you so that you can carry on in life. Kailangan mo lang pala ng kamay na hawak sa iyo habang dumadaan ka sa darkest valley ng buhay mo. Kailangan mo lang pala ng kasangga habang dumadaan ka sa apoy at tinitiis ang hirap ng buhay. Yun lang pala, pero tayo minsan binibisig-bisigan. Huwag ka na magsalita, magtago ka na lang, magtago ka sa life group leader mo, huwag ka umanda ng Bible studies, huwag ka umanda ng church, diyan ka lang sa loob ng kwarto mo, magmukmuk ka, huwag ka nang hihingi ng tulong. Nakakaya humingi ng tulong. Pero dahil diyan tayo niloko ng kaaway until we find ourselves. Lumulubog na, hindi na makabangon, hindi na makapagpatuloy. Why? We don't ask for help. Why? We fight life alone. Why? We can't admit this is something that we cannot. And so I'd like to end with this. Pwede mo bang sabihin yan sa katabi mo, yung galing sa puso? Jesus got you. I got you. Can we imagine the strength it gives when we tell someone, I got you? Habang inaaral ko itong mensahe ko, noong una, I was just thinking about fellowships within the church, fellowship among us. Pero I can only imagine Jesus saying to you, I got you. Ito yung personal message ni Jesus, mga kabataan. Listen pa, listen. Jesus got you. Kung wala kang makita sa pamilya mo, o sa mga kaibigan mo, o sa mga dito sa loob ng church, pero sana meron, kung wala talagang tao that will stand by your side, sabi ni Jesus, I am going into the battlefield with you. If Jesus is with you, you will never be alone. If Jesus is going with you and going for you, you can brave life. You can face life with so much courage. Somebody got you and it's Jesus. Pero ang magandang mensahe dito sa JL Deparo, pwede tayong hindi mag-isa.